Naku mga ka-good news, totoo kaya ito na mayroong 300 retired generals na pumipirma para matanggal sa trabaho sa pagiging senador itong si Rapi Tulfo dahil sa kanyang pambubuli dito sa isang army private first class Raymond Canlog na namatay sa bakbakan dahil sa kanyang pambubuli. Nireklamo nitong girlfriend niya, Daisy Siraos. Atin Telepono pakinggan na si ang Private First video. Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba. Duwag ka sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng tapo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Ito yung pambubuli, yung salita na sobrang below the belt na binitiwan ni Rapi Tulfo dahil sa akala niya ay tumatakbo sa kanya itong si PFC Raymond Canlog. Pero ang totoo pala nito ay mayroong operation ang army na ito noong tumawag si Rapi Tulfo. Ang ano naman ito, ang kung bakit kasi sinagot pa ni Raymond Canlog ang tawag, nasa bakbakan pala sila against terrorists. Ito namang Daisy Siraos ang nagreklamo dahil sa hindi pinakasalan. Ngayon, ang napansin ko diyan sa Rapi Tulfo na mga episode, Rapi Tulfo in action ay basta't babae ang magsumbong, ang magreklamo ay mabilis gumawa ng episode si Tulfo. Pero kapag lalaki ay kukunti lang. Kaya medyo ano talaga siya sa mga lalaki. Medyo unfair kasi yung mga babae kahit kunting ano lang, kunting ganito lang hindi pinakasalan ay mag-iskandalo na kaagad. Buong nasyon ay manonood sa TV show na Tulfo in action. Kaya hindi naman yung maganda. Kasi hindi naman lahat ng nagreklamo ay ano sila yung totoo yung sinasabi nila. Yung iba dyan ay talagang nagpapasikat lang yan. Balikan natin ang video. Kawawa na may mga kasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Ayan o. Hindi nga. Oh. O dili kaya nakatalok bungkat nagdadasal tapos tinatawag mo mama mo. Ang dami kasing sinasabi dito ni Tulfo dito sa episode na ito para magiging katawa-tawa. Pero hindi niya alam marami ang nagalit sa kanya ngayon. 300 retired generals pumipirma para sa impeachment niya. Iwan ko lang kung matuloy ang reklamo na ito. Dahil below the belt kasi palagi niyang inuulit-ulit na duwag at dinidescribe, sinasama pa niya ang nanay. Hindi na dapat binabanggit yung mga nanay. Kasi ano na talaga yan sa pagkalalaki ng isang lalaki ay medyo below the belt na pag isasama pa yung mga nanay sa ganito lang. Hindi naman siguradong yung babae talaga ang tama sa relasyon na yan. Pwedeng merong parehong pagkakamali ang magkasintahan, pero binigyan kagad ng itong mabigat na side ang babae kumpara sa lalaki. Dapat kasi equal lang muna dahil hindi pa naman nakita kung sino ang nagkamali sa dalawa. Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. Oh. O dili kaya nakatalok bungkat nagdadasal tapos tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rapi. Nagabiyaya ko, Sir Rapi. Pwede mamaya na, Sir Rapi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, Ayan, siguro dahil sa mga sinabi ni Tulfo ay nawala sa isip itong sundalo. Kaya hindi na siguro ito nag-cover sa bakbakan. Baka hindi na ito tumago, hindi na hindi na ang kanyang sarili nilagay sa safety. Baka nagpagbakbakan na ito kasi
wala na siya sa isip eh. Alam mo naman, kapag tatawag si Tulfo ay parang talo ka na kaagad. Parang hinusgahan ka na kahit wala pa sa husgado. Kaya ang ganitong mga affair na katulad niyan, mga relasyon ay marami ang umaalma talaga diyan. Kasi ang mga relasyon nyo, ang inyong pagkatao ay ginagawang parang movie, pinalabas sa national TV. At masama yan na dapat kasi dinidelete yan. After na pinapakita yan, o kung walang consent sa isa, dapat hindi ipapakita yan kasi walang consent sa isang tao na ipapakita siya. At magiging parang iskandalo sa nakakakita at nakakakilala sa tao ay papangit yung imahin ng tao kapag hinusgahan yan sa programang yan na Tulfo in action. Kaya ito ang isang general, ito sikat naman na general ito, na nagsasabi tungkol sa namumuong galit sa mga retired generals. Ito ang kanyang nasasabi, insights nitong general na ito against Tulfo. 100 PMA generals retired ang pumirma as of April 8, ang madaling araw. Okay, ito po yung post ni General Romeo B. Poques. There is fire brewing in the ranks. Soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers, and enlisted from privates to generals, active and retired, are up in arms against an arrogant and condescending senator, Rafi Tulfo. Take note, hindi lang retired. Ang pumirma, mga retired. But even, mas lalo na yung mga active officers and men, nag-aalboroto, galit na galit sa mga Tulfo brothers, specifically Senator Tulfo. Grabe, no? Ang mga active hindi pwedeng pumirma dahil bawal sa kanila yan. Okay, anong nangyari? Anong issue? Ito, pinaliwanag ni General Poques. In his radio and TV program, Senator Tulfo publicly humiliated Private First Class, Army Private First Class Raymond Canlog, and repeatedly called him duwag ka for not responding to his questions on the air. Yung palagi kasing pagbalik-balik ng ni Tulfo, yung bullying na yun, yung sinasabi na nanay, tapos kung ano-ano yung mga sinasabi, pabalik-balik, paulit-ulit na duwag, ay talagang kahit aso ay kagatin niya na yung kanyang amo kung ganyan, na binubuli siya. Kaya yun, nagipagbakbakan siguro yun, tumayo na at natamaan, kaya namatay sa araw din na yun nang tumawag si Rafi Tulfo. Kaya galit na galit ang mga retired generals sa Army, sa PMA, dahil sa pagiging arrogante. Ako noon, idol ko ito si Rafi Tulfo, pero ito kasing pinapakita yung mga nangyayari sa mag-asawa, sa magkasintahan, ay parang makikita na ang kaluluwa nyo dyan. Kasi ni-interview kayo, nakikita ang mukha. Wala pa naman sa sa husgado. Bakit hinusgahan ka na? Wala pang ang kaso, reklamo lang. Ang programang yan na Tulfo in Action ay parang husgado na. Karamihan ng lalaki ay talaga, sinisit up lang ng mga galit na girlfriend or mga galit na asawa at hindi inahayaan na makipag-explain. Ang masama, ang mga video na yan ay nanatili sa YouTube hanggang hindi nila i-delete. Kaya dapat pagkatapos ng episode, dahil pinalabas yan para magkapera ang channel na yon, malaki kasi ang views, dapat tinatanggal yan ang mga videos without consent sa isang panig ng lalaki. Halimbawa, hindi naman dapat magreklamo yung isa na wag sila ipalabas yung bawal yan kasi wala sa consent ko na ipalabas yung mukha ko sa video, yung ganyan. Kaya national TV, mapahiya ka talaga dyan. Kaya ganun siguro ang na-feel ng army na yun. Kaya doon, nagpakamatay na lang siya sa bakbakan, hindi na nagka-cover. Kaya ito tuloy, meron palang galit kay Tulfo ngayon. Okay? So in-interview ni Rafi Tulfo itong sundalo na nasa actual combat operation.
Tingnan niyo ha, okay lang sana kung yung sundalo nasa kampo. Hindi. Nasa labanan. Katon tinawagan. So, hindi masagot ng sundalo yung mga tanong kasi nasa bingit siya ng labanan eh. Okay, tuloy. The soldier requested the senator Tama. to reply later about the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against the BIFF terrorists in Maguindanao. The senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, tatakbo ka at iiwanan mo ang mga kasama mo. Yun po ang binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo. Nasa loob siya ng radio TV station. Very safe ang sundalo nandun sa bundok. Kaharap niya ang mga terorista. Ayan, dito na portion sa unahan nito ay napaluwa tong general na ito eh dahil sa naawa siya sa nangyari sa private army na yun. Corporal ba yun o private? Na namatay sa araw din na yun ng tinawagan ni Senator Raffy Tulfo. Kaya kung kayo tawagan ng ganyan, huwag niyo nang sagutin kung hindi sakto sa panahon. Kapag nagda-drive kayo or nasa importanteng gawain, huwag niyo nang sagutin. Hindi naman talaga niyo yan. Obligado na sagutin niyo yan kasi baka sa pagsagot niyo, yun ang magiging kapahamakan sa mga ginagawa niyo. Katulad ng army na ito ay nasa operation, natamaan tuloy, baka sniper, baka nawala siya sa cover, hindi nakapag-cover kaya tinamaan, kaya namatay tuloy. Anong basihan ng kagalang-galang na senador na akusahan niya ang isang sundalo na nasa bundok na humaharap sa kalaban? Duwag ka, baka daw tatakbo. So ito po ang dagdag na nangyari. In that military operation, sabi ni General Pokis, PFC Kanlog, unmindful of the grave dangers, fought valiantly against the terrorist and died a hero. He succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Namatay po itong sundalo na nakikipaglaban sa mga terorista na tinawag ni Senator Tulfo na duwag. Yun po ang masakit na katotohanan. Okay? So ito, dagdag na post ni General Pokis. Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people as his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate. Ayan, totoo naman na dahil sa kanyang Raffy Tulfo, Tulfo in action na channel sa YouTube, ay kumikita siya ng approximately ay nasa 20 million every month. Yan, dahil meron na siyang 40 subscribers, 40 million. So kalahati niyan, yan yung kita niya sa kanyang YouTube. Kaya importante sa kanya yung mga miserable na mga pangyayari. Ang miserable na mga eksena ng mga mag-asawa, ng mga magsyuta. Yun kasi ang magandang panuorin ng mga tao, yung mga naghiwalay na mga celebrities, nag-aaway ng mga celebrities, magkasintahan, naanakan ng celebrity, ganyan. So, lahat ng pinalabas ay maganda panoorin kasi miserably ang nangyayari. Miserable na sitwasyon. Kung maganda lang kung tayo ang nanood niyan. Kung tayo ang tatawagan ni Tulfo, ilagay tayo sa kahihiyan diyan sa YouTube, sa National TV, anong maramdaman nyo? Kaya ang dapat diyan, yung 300 generals, ay magreklamo yan sa Senado na itigil niya yung Raffy Tulfo action kasi meron namang husgado, meron namang mga attorney, mga abogado, meron namang barangay na hahawak ng mga kaso. Merong public attorneys na hahawak ng kaso. Kung sino man magreklamo, isa kasi sa opisina niya parang husgado na doon.
Kapag inuhusgahan niya, kulong na daw kaagad. Bakit makukulong? Wala pa ngang kaso. Kaya parang binabluff niya, tinatakot niya ang mga tinatawagan niya. Kaya tuloy nagkaganyan. At marami pa rin ang humahanga sa kanya dahil hindi naman sila tinamaan ng ganyang mga kaso at reklamo. Pero yung mga taong nirereklamo at napahiya ay talagang may galit sa dibdib, sa puso. Kaya ito, 300 generals pumipirma para pababain sa pwesto si Senator Rapi Tulfo. At ano ang inyong mga komento dito, mga ka-Good News? Comment nyo na lang sa ating comment sections. Salamat sir, General Pukis sa iyong post. Kaya nalaman ko ito dahil sa post ni General Pukis. Ako naawa ko doon sa sundalo. Biruin mo, nasa combat operation ka, tatawagan ka ng isang senador at i-interviewin. Kung kayo ang nasa kalagayan ng sundalo, sasagutin mo yung tanong, nasa combat operation ka. Tama ang ginawa ng sundalo na, sir, pwede ba mamaya na lang nandito ako sa operasyon? Nang dahil doon, tinawag na lang siyang duwag. Duwag ba yan? Yung nakikipaglaban tapos namatay dahil sa pagdepensa niya, pagprotekta niya sa ating kapayapaan para ang isang senador malayang makapag-broadcast sa kanyang radio and TV program. Di ba? Napakasakit. Kaya tama itong sabi ni General Pukis na there is fire brewing. Nag-aalam, naggalit sa mga puso ng mga sundalo, kapulisan, mga men and women in uniform sa ganitong kawalan ng respeto. So, lumarami ang ang nag-initiate nito ay ang mga retired PMA generals dahil mga kabaro eh. Ako nga, naawa ako doon sa sundalo. Na akusasyon lang ng isang girlfriend, hindi pa pwedeng ipagpaliban na, sige, nandyan ba? Tama ba? Sige, tawagan ka na lang. Pwede mang ganun. Bakit mo pilitin ang isang sundalo na sagutin ang iyong tanong sa hangin? Grabe, tama na, sobra na yung ganitong kawalan ng respeto. Alam niyo po, napakahirap ang buhay ng isang sundalo o pulis. Kahit wala ka sa labanan, malayo sa pamilya. Ako, nung nasa active service pa ako, binibilang ko halos sa isang taon, mabuti na kung mayroong isang buwan na makapiling ko ang aking pamilya. Kasi kung nasa field kami, saka lang kami makauwi, pinaka-maswerte na yun, 3 months, pwede kang makauwi ng 1 week. Kailan kung minsan abuti ng 4, 5, 6 months bago ka makauwi. Ganun po ang trabaho ng sundalo. Pag uwi mo, pinaka-tagal na yung 1 week na pag-uwi. Kaya, ang isang sundalo, pinaka-maswerte na yung 1 month na makapiling niya ang kanyang pamilya sa isang taon. Yan ang sa sundalo. Mahirap na buhay ang sundalo. Kaya kung mag-retire ang sundalo, dapat malaki ang matanggap niyan. Dahil sa napakapiligro ng trabaho sa bundok. Biruin mo, makipaggera ka sa mga terorista, rebelde at kung ano-ano pa na mga klaseng mga taong may armas sa kabundukan. Dito naman sa panig ni Rapi Tulfo, kung tingnan ko ay akala niya na nag-alibay lang yung army. Baka akala niya na natakot lang sa kanya, kaya sinabihan niya na duwag, takbo, nanay, mama, tulong, ganyan. Karipas ng takbo, bahag buntot, parang aso. Sobrang below the belt. Kung ako ang pagsalitain ng ganyan, ay talagang magdilim ang paningin ko dyan. Kaya katulad ni Kibuloy, mataas na ang paningin sa sarili, parang Diyos na, ay babagsak ka rin sa isang panahon. Walang anumang imperyo ang nanatili sa mundong ito. Even the Roman Empire, Egyptian Empire, the Chinese Empire, lahat ay bumagsak dahil sa pagmamataas ng mga leader nito. Kaya ang taong nagpapataas ng sarili ay binabagsak niya ng Diyos. At ang mga taong
nasa lupa na, bumabagsak na, ay itataas ng Diyos. Yan lang ang aking komento at insights at reaksyon sa video na ito na napanood ko. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ako'y magpapaalam na, mga ka-good news. God bless us all at ingat kayong lahat.